Hi mga ka-traders! Magandang yaman po sa inyong lahat. Sa video naman po na ito, ito na nga po ang ating panibagong update, no? Ang ating pang 4 na video, pang 4th, no? Dito po sa XAUSD or sa gold. Guys, sinabi ko nga po ng mga nakaraang videos na posibleng bumaba, no? Nandito pa lang yan, as in nandito. Okay? So kaya ngayon, ano pong nangyari? Bumaba na nga, no? Sabi ko, kung ako magse-sell short ako, makikita po natin na nangyari at nagkatotoo nga, no? Kaya again, bago tayo magsimula, guys, no, dito sa ating insights, analysis, forecast, prediction. Okay? Ako nga po pala sa estudyante trader, sa po tayong finance content creator, trader and investor sa iba't ibang financial markets, and also gumagawa tayo ng mga contents about business, finance, economics, and trading para na sa gayon knowledgeable and informed yung mga kababayan po nating Pilipino when they do financial decisions, no? Kaya naman again, mag-like ka na, mag-subscribe ka na, hit mo na yung notification bell button para nang sa yun, lagi kang updated. At sabihin ko lang guys, na disclaimer, hindi ko kayo tinuturuan or mag-a-advise, no? So kayo pa rin ang bahala, no, sa sarili nyong pera, okay? But again, sa mga gusto lang dyan na mag-trade, no, sa forex, mga commodities, CFDs, so nandyan yung link diyan po, no, sa mismong post natin kung gusto niyo mag-trade sa XNES na kung saan napaka relevant, no? At syempre napaka precise po ng pag-entry natin, especially napaka efficient and effective ng pag-trade sa XNES. Okay? So kaya ngayon guys, without further ado, simulan na po natin. Napahaba na namang intro natin. So ito na nga guys, no? Grabe. 30-minute time frame po ulit tayo at kitang-kita nyo po, no? Anong sabi natin previous video, last video, or kahapon po ba yon, na kung saan sabi natin, etong formation na po ito, nandito pa lang siya. Yan, nandyan pa lang siya that time, okay? Kahapon, okay? Sabi natin, pwedeng, kasi nagbubuo na ng, tignan nyo yung form, no? Ng high, low, lower, low. So, it is an early sign of a downtrend pattern or formation or direction. So kaya makikita natin dito na ang XAUSD or gold, syempre plus factor. Sabi nga natin may resistance dito sa area na to between 3,350 to 3,370. Kitang-kita po pagpasok sa range na yan. Ayan, ito mismo, itong sakop na to, may selling pressure kasi nga resistance. Kumbaga, sa tingin ko, ito yung mga, hindi naman sobrang ito yung mga simple, madadaling mga trade. Kasi kitang-kita nyo na po yung mga patterns and mga clues. Okay? So, saka yung mga areas sa chart. No? Saan ba may mga gaps? Saan ba may mga selling, buying pressure? So, kaya yun po yung initial, no? Initial na takes natin dyan. No? Ayan, makikita nyo naman yung presyo dito at yung date sa baba. No? Sabi nga natin, July 1, July 2, July 3, yan mo yung mga nagko-connect yung mga selling pressure, July 11, 13, 15. So, kitang-kita natin, ito, mga 14. So, kaya again, ngayon, yun na nga kasi, sabi natin, hindi naman financial advice, but sa akin, sabi ko nga, yung mga nakarang araw pa, hindi pa nga bumababa yan, ito pa nga mismo, ito, mga nasa 3,360, 3,350, sinabi na natin kung ako, magsasell short po ako. Which is, nangyari po ba? Tama po ba? O hindi? Kayo po ang mag-comment, di ba? So, saka sabi ko, no, itong mga analysis natin, hindi ko nga pinapahirapan. Wala nga drawing. It's all psychology. It's all market structure. It's all, analysis, no, within. Hindi natin kailangan mag-drawing, mga madaming pattern whatsoever. Ako personally, hindi ko po kailangan nun. Ang kailangan ko, mag-gets ko yung market sentiment, mag-gets ko yung mga news, and how it interacts or correlate with the chart movement. Yun lang yun, okay? So, para nang sa ganyan, syempre, for you to be able to, diba, forecast the future, you need to connect the present to the past prices. Para sa may idea ka, ito pwedeng igalaw niya, dito pwedeng pumunta. Dito yung pwedeng, katulad po niyan. Siyempre, bakit ito nagbabounce?
Kasi syempre, may mga ano na dyan, ayan, no? Medyo malapit na sa buying pressure. So, dapat, ang tinuturo ko din sa mga estudyante ko, sa mga mentees natin, sa mga tinuturuan nga po natin, dapat, ang sinasabi ko sa kanila, wala pa mang maraming nakalagay sa chart or wala pa kayo masyadong alam sa charting, dapat unang tingin nyo pa lang sa chart, ayan, katulad yan, pag unang tingin nyo sa chart, may idea na kayo dapat. May insights na kayo dapat. Ano yung analysis ninyo at ano yung gagawin ninyo. Yun yung importante dyan, 'di ba? Nag-analyze kayo, 'di ba? Gumawa kayo ng analysis. Nagplano kayo. Okay? And then, ang pinaka-importante syempre naman, yung ano yung decision making and execution ninyo. Ano yung execution part ninyo? 'Di ba? Buy ba or sell or hold? Ano bang gagawin natin? Kasi syempre, nag-analyze nga kayo, nagplano nga kayo. Anong gagawin ninyo? 'Di ba? Ano yung ultimatum ninyo? 'Di ba? So kaya yun yung para sa akin dito na again, no, bigyan na natin ng conclusion, no, dito sa part ng video na ito. Ano ba dapat, no, buy or sell? Hindi ko kayo na-advisean, sa akin lang po ito. Kung ako ang magte-trade ngayon, medyo mahirap kasi bumaba na ng malaki 'di ba? Parang profit na tayo niyan So, parang 50-50 kasi nandito siya may tinatawag akong upper range and lower range Ito yung lower range, ito yung upper range, no. Medyo pagitna siya medyo pa dito siya Kaya kung ako magba-buy ba dapat or magse-sell short pa rin? Kasi kung sell short kahapon yung isang araw pa yun 'di ba? I mean, even last week pa yun But I mean dito lang yun Okay, I mean last week nga. So but again, sinasabi natin dito, ako neutral ako dyan ngayon. Ibig sabihin, hindi, kung ngayon mismo na wala akong buy position, wala akong sell short position, wala akong kahit ano, neutral. Ibig sabihin, hindi ka magba-buy, hindi ka mag-sell. Coach, bakit? Kasi nga nasa gitna It can go higher kasi ang laki ng gap, di ba? So, pwede siyang umangat ulit dito, mag-bounce. Or pwede rin naman talagang bumaba rito or dito. So, but again, kung ako mismo tatanungin nyo, gagawin kong neutral yan. Although yung analysis parang, coach, di ba, pwede pang bumaba rito, no? Pwede pa nga, no? Pero ako, kung ako mismo, ayoko nang isugal. Kasi kumita na tayo dito sa pag-sell short dito, bumaba na. Nag-sell short tayo dito, bumaba na. So, pwede pa rin naman bumaba, pwede ka pa rin naman mag-sell short. But ako, again, hindi ko kayo na-advisean ako sa sarili kong perspective. Although, etong pa nga, pwede niyang ibaba, ayan, pwede pa siyang bumaba rito, dito. Ang laki pa ng gap niya, pero neutral pa rin kasi pwedeng, alam nyo naman ang trading, yung market, no, pwedeng pag may good news, baka biglang tumaas yung gold, no, or ibang safe haven asset classes. So, yun yung pinapangambahan natin yan, yun yung pinapabulaanan natin dyan na, okay, bumaba na, bili na agad tayo, hindi ganon, no. So, ayan, katulad po niya, tumaas na ng tumaas. Kung dito ka bumili, na dinidiscuss natin ito na dapat wag nang bilhin ng mga nakaraang araw, di talo ka, di ba? So, yun yung mga sinasabi natin. Kaya dito para sa akin si XAUSD or gold, hindi ako bibili ngayon, hindi rin ako magsa-sell short. I mean, do nothing, no? Wala kang gagawin. All you have to do, anong kailangan natin mismong gawin? Observe at maghintay, no? It's either pag pumunta yan dito, o kaya dito, mag-sell short ka ulit. O kaya naman, pagka nandito na, mag-buy ka na lang ulit. No? O kaya naman, maghanap ka ng ibang markets or ng ibang asset classes. Ganun lang naman po ang trading Pag hindi ayon yung bias mo sa trade mo or sa plano mo, okay? Huwag mong pilitin, huwag mong i-trade. Ganun talaga po, no? Ganun talaga po ang trading. Huwag mong pipilitin ng isang bagay na talagang hindi para sa'yo. Parang ganun. Or hindi mo nakikitang, hindi naman ka trade. Wala namang high probability setup. No? Although pwede nga bumaba, pero sure mo ba talagang bababayan ulit? Kasi nga, from this point to this, laki po ito, lalo na ito. Well, from this swing high to this swing low, ang laki ng binaba niya in terms of average percentage. No? Yan nga. No? So, although pwede pang bumaba, but ako personally, ayoko nang i-risk, no. So, kaya yun yung video natin sa ngayon, no. Kayo, ano bang bias nyo sa gold, sa XAUSD, 30-minute time frame, short term lang. Hindi naman super short term or long term, but pang okay yan, pang day trading, no. Kasi pang scalping, 5M, 3M, or mga minutes time frame. But dito, just for the sake na, wag naman sobrang bilis, no.
Kasi hindi na magmamatter yung analysis pagka in-upload at dumating na sa mga ibang araw ito. So, 30-minute, 1 hour time frame analysis ng mga ganitong videos, okay na yun. Mas makakasunod at makakasabay kayo kasi hindi sobrang bilis. So, kaya yun lang. Marami pa tayong videos na gagawin ganito. Follow for more contents like this, The Estudyante Trader po. Comment kayo